Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabagang Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ay, nako. Lo. Matugang sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, PNP siniguro ang pagpapakusog kan seguridad man sa BRMM matapos na ini ipapundukan na Korte Suprema and redistricting duman sa party mismo kan Sulu. GBC ipinag-oktaba ang deliberasyon para man sa posisyon sa pagka-ombudsman. PNP naman sa Davao siniguro ang pag-deploy ka na bastanting tawan para man sa ikakasang rally. DOTR Acting Secretary Lopez binisita ang nagibong demolition dumanda sa mga lumang mga platform kan PNR. Kasong administratibo laban sa 7 pulis kan Caloocan isinampa na sa party kan Napolcom. House Appropriation Committee siniguro ang busising pag-aadal sa reallocation kan national budget. At kaparang mga senador kumpiyansa na dai madidelay ang pagpasa kan 2026 national budget. DPWH Secretary Dizon na pabor na bosisiun o imbestigaran na asin ripasun ang budget allocation. Kaparal lang yan sa mga pamayukan mga bareta ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro.
Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwat maray na aga, ako po si Jonel Cuba. Sa detalye sitakan sa tuyong mga barata, inutuntan kamugtakan kan panahon na mas lalo pang naging tropical storm ang bagyong Nandu. Yan basado yan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Nahiling ang sentro kan bagyo kana distansyang 1,175 kilometers sa East kan Central Luzon. Igwanin patos-patos na duros nakusog kay niya 65 kilometros kada oras asin iguananin pa burbugso na 80 kilometros an kada oras. Pinakusugon niya inikanda duro sa bagat mantang paparanina sa kadagaan. Pinaglalauman na imailalangkaw ang Typhoon Signal number 1 sa aldaw kan Sabado o sa aga September 20 sa parte mismo kan Luzon. Padagos ang pagkusog kan bagyong Nando mandang iniya yaon sa kadagatan kan nasyon asin na pwedeng umabot sa typhoon category sa aldaw kan Sabado o sa aga. Sa iba pa kitang detalyes kunyan kan sa tuya pang mga barata kitang kunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinagabulgar ni Vice President Sara Duterte na pinagapuunan na kan Partido Demokratikong Pilipino o PDB laban partiya na ilusyonan siya para man magdalagan na sa 2028 national and local election. Alagad ipinagpahig kan Vice Presidente na dagdadanay ining interesado sa nasambit ng alok. Dagdag pa kanina haros sirisimana digdi pinag-iimbatiran na siya kung pwede magbali na siya sa saindang partido. Nagpasalamat na lang inina na daiya nagbali pa sa iba pang mga partido matapos manda na magali sa lakas party para dai na kanikinakaipuan makipagplastikan sa ibang mga tao. Paliwanag man kan Vice Presidente na nagdadanay asin na regional party duman sa party mismo kan Davao an sa iyang pinagbilog na kampo sa pagbalyo sa party kan HNP. Parisa man nagsasagin-sagin parisa man ang mga kandidato. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakita sa lado nasyonal. Nagbuelta si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kay Majority Leader Sandro Marcos matapos na batikuson manugod man sa Goose Project. Inot kayang ipinagpahig ni Duterte na kaya pinili ni President Ferdinand Marcos Jr. duman si Isabela Representative Faustino Buyi D. Tercero na magribay kidating Speaker Martin Romualdez para manda suwot digdi takupan ang mga bulok na sistema. Ninuli man kan pagkakasangkot ka nagkaperang mga legislador o congressman gikan sa questionabling flood control project. Ipinagsayumahan ka na aking Marcos asin sinabing permi na sanang digdi absent si Duterte asin ini natatawanin na bastanting impormasyon inakusan pa na abala ini sa paghanap ni 51 billion pesos na kantidad kan infrastructure project duman sa saindang distrito. Paayag pa man ni Duterte nagaro buta ang nasambit ng congressman gikan sa party mismo kan Ilocos. Ninulitan na ipaliwanag na kan Department of Public Works and Highways DPWH Regional Office number 11
na and 49.8 billion pesos na kantidad ka nasambit ng proyekto. Nanindugan si Duterte na mayo ang ghost project sa sayang distrito. Sa huri pinag-inkaminar ni Duterte si Marcos na dapat magpa-hair follicle drug test na sinda na mag-ama pasiring manda sa party mismo tangani manda na digdiya malinawan kun sinda subuot imbuelto sa nasambit ng illegal na droga. At iman siya magpa-drug test man. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal, mas pinahigpit ngunyan ang mga reglamento sa Partikan Senate Blue Ribbon hearing ni Ping Lacson iyan padagos na pagkakaigwa kan pagtratar duman sa party mismo kan Senado mapadapit man sa hearing kan anomalya sa flood control. Pinagigpitan ni Senador Pampilo Lacson ang nagkapirang mga reglamento sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee sa maanumaliyang flood control scandal. Sa inot na hearing sa pagtukaw pa sana ni Senador Lacson bilang chairman kan committee, mayo ni September 18 inilatag ni Senador Ping Lacson ang nagkapirang mas maigpit na reglamento arog kan pagpapasunod sa 5 minutong pag-aapot sa kada senador kung sa inda dai ibinibilang digdi ang mga kasimbagan kan resource person. Maigpit man na sinusunod kan committee chair ang sarong follow-up question para man sa kada senador na kung sa inda digdi masingit ni na habang digdi nag-aapot pag-iriban nindang mga senador kung susundon pa niya sa pang reglamento ibabawas na niya sa oras ninda presenting naghapot na senador. Basado kilakson na mahigpit na susunodon ang karapatan sa legal representation kan kada resource person alagad daiman suboto tutugutan ana mga ini na magsimbaga o makipag-deliberate sa parte kan mga senador. Daiman na tinugutan ang pagserbi kan na pagkakansala og mismo kan komitiba asin imbis digdi tinawan lang ang mga partisipante nin 30 minutos na lunch break. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal, ipinagpayag ni Sims Construction Trading owner asin man manager Sally Santos ang subuot katakutan na posibleng balikan siya kan mga kasabwat na mga opisyal kan Department of Public Works and Highways DPWH duman sa party mismo kan Bulacan. Inot kayang pinag-aako ni Santos na nakaresibis siya nin sagkod sa 3% kapag kan kada flood control project na ibinubulsa o kinukontrata kan Sims. Pero nasambit ng proyekto sa buot inilaog kan grupo ninda Engineer Bryce Hernandez asin Engineer Henry Alcantara. Ang duwang DPWH engineer nagserbing chief asin assistants kan Bulacan asin District Engineer Office. Sigun ki Santos, sinusubli lang kan mga ini ang lisensya kan sa iyang kumpanya asin sindana ang bahala sa bidding. Pagkatapos kaniya napapaduman na lang sa iyang account ang sa iyang porsyento. Nahandal o natatakot sa buot ini asin man ang government contractor na posibleng balikan siya kan mga itinuklong mga district engineer na subuot nanginabang sa kadakol na kontrata na pinaglaog sa Sims. Alagad, sabi pa man ni Senador GB Ejercito, aram kan kontraktor ang sa iyang nilaog sa pakikipagsabwatan sa mga DPWH engineer. Sa uri, inirekomenda pa man ni Senador Ejercito na isa irarom sa Witness Protection Program WPP kan Department of Justice ang nasambit ng kontratista.
Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga nagbabagang barata sa BBS-FM Naga, naging emosyonal si Senador Joel Villanueva sa pagatubang sa dating Bulacan 1st District OIC Engineer Bryce Hernandez na duman sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kasud ba kung babalikan ang huring pagdangog kan House Infrastructure Committee, digdi itinukdo ni Hernandez si Senador Villanueva bilang saro sa mga senador na subuot na karesibining kickback sa nagkaperang mga flood control project duman sa Central Luzon. Bilang patutuo kaniya, ipinagpresenta pa ni Hernandez ang mga minsay na subuot gikan ki Villanueva sa pagatubang kanduwa sa Senate hearing kasudma. Higot na ipinagpahig kan senadora na naraot daan sa iyang himahi, pangaran asin pamilya, kaiban ang simbana sa iyang kinakabalihan. Pahayag ni Villanueva, pwedeng digdi dakul ang nagtubod sa naging kapayagan ni Hernandez asin dagos ng naanggot sa saya. Ini subuot maski mayo ning katotohanan ang mga nabanggit ng mga pahayag kan engineer. Pigpresenta ni Senadora ang sarong audio-video presentation na nagsasabi sa laog lang kan 20 segundos pwedeng baguhon asin dayaon ang mga disaffairing driver message. Pinagpahayag ni Villanueva na 20 segundos lang and pwedeng mangyari sa aktwal na pag-edit asin pag-fabricate kan screenshot asin conversation. Ini ang mahihiling na sa lado kan na imahi. Tinawan doon kan senador na ana mga imahi o ladawan kan mga screenshot pinagpapailing ni Hernandez sa pagdangog sa kamera gabus kaputikan da sabi kan senador na sangkot subuot sa kickback sa party mismo kan mga flood control project. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga nagbabagang barata sa BBS-FM, ipinagatukdo kan judicial inbank asin sasabi na pinag-oktaba muna kan Judicial and Bar Council GBC sa indang deliberasyon para man sa bakanting posisyon sa ombudsman. Enot kani ipinagtalaan ko ta na ngunya na aldaw September 19 pagkakaigwa kana nasambit ng deliberasyon alaga din iya pinag-oktaba sa gudnang pitsa 6 kan bulan kan Oktubre. Pag-oktabang iniya igwa nin katuyuan tangani manda natawanin bastanting panahon ang mga miyembro kan GBC para manda mapag-adalan ning maray ang aplikasyon para man sa nasambit ng posisyon basado ki Abogado Camille Ting, tagapagtaram kan Korte Suprema kinakaipuan nin masa hababang panahon tangari manda na pag-adalan asin na maripaso ni Senadora Francis Pangilinan bagong chairperson kan Senate Committee on Justice ang mga aplikasyon para man sa ombudsman. Bosising pag-ripaso na niya, importante tanganing masiguro na pagpili sa mga nominado may daradara asin igwa ni kakayahan, integridad asin man matibay sa iyang pagtrabaho sa pagiging sarong ombudsman na pagraman mas pang uruga ang original na schedule pagkakaigwa kan deliberasyon bako lang para sa posisyon kanasambit ng ombudsman. Saklaw kani o sako pa ang iba pang mga bakanting mga posisyon na sa presente kaput kan GBC. Ang GBC may mandato na magrekomenda kan mga nominado para man sa manlaylay ng mga posisyon na panhudikatura. Kaya sa kakaigwa nin pag-oktaba asin pagduol din paagi para man digdi sa busising pag-aadal kan gabus na mga aplikante ang posisyon kan ombudsman na bakante kan ika-27 kan bulan kan Hunyo kan magretiro na si Samuel Martires. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and
sinasabing may ika-25 ng o may pahayag na ika-25 na kan bulan kan Oktubre tangani man na digdi maibugtak ang bagong ombudsman. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal, preparado na ang Davao City Police Office DCPO sa indang mas pinakusog na seguridad para man sa pinaglalauman na pagdagsa kan mga individual sa gigibo na anti-corruption rally sa maabot na pitsa 21 kan bulan kan September 2025. Kinumpirma ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero Tuason sa sarong press briefing kaibanan ang Davao Peace and Security Press Corps sa parte mismo kanda sarong hotel duman sa Davao. Tinawan doon ni Caballero Tuason na maabot sa 200 na mga pulis ang ilalatag sa lugar kung saan gigibon ang rally sa siyudad kan Davao. O beto kadi na masiguro ang kaligtasan kan gabus ng mga mapartisipar na gustong ipahayag an sa indang mga pananaw asin sa indang mga yaon sa buot manungod man sa napapanaw na isyu kan korupsyon. Dagdag pa kani ang presensya kan mga pulis ang maserbing seguridad para man sa matuninong na pagpapahayag asin man mga opinyon. Sa iba pang nagbabagang bareta sa BBS-FM Naga, binisita ni Department of Transportation DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang presenting demolition kan dating platform kan Philippine National Police o kan Philippine National Railways PNR duman sa Kabuyaw Station na makukuha duman sa Laguna. Initanga ni Manama siguro na marhay asin napapanahon ang pagpapasunod kan demolition sa sarong kritikal na lakdang para man sa masa dakulang proyekto kan gobyerno. Ipinagpahayag ang demolition na ini ang sarong importanteng parte kan South Commuter Railway ECR project. Ini ang saro sa mga nasabi asin kinokonsidera na big ticket na proyekto kan gobyerno na may hubato na mapakaray asin gibo na mas marikas, mas maginhawa asin mas moderno ang parte kan pagbiyahe kan na publiko, partikular ng objeto kaniya na mapangatamanan ang pagbabiyahe gikan sa parte mismo kan Laguna pasering duman sa Metro Manila na saro sa panginot na ruta kan commuter Oro Aldao. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitungan sa lado nasyonal, formal na nga isinampa ang kasong administratibo sa National Police Commission o NAPOLCOM laban sa 7 miyembro kan pulisya gikan sa parte mismo kan Caloocan City Police. Ini matapos man formal na magsampa nin reklamo ang sarong ama na nagsasabing illegal na pinagpreso o ikinulong ang nasambit na nga aki kaniya kan mga miyembros kan na pulis. Pinagbisto ang complainant na si Jason de la Rosa, ama kan sarong 20 anyos na estudyante. Basado ki de la Rosa an sa iyang aki ang nagadan ninuliman ka na leptospirosis matapos man maglusong sa baha sa pagpurbar na hanapon siya kay siya ang illegal na piga dakop ka na mga miyembros ka na pulis. Kinumpirmar ka na NAPOLCOM na nahiling ninda na probable cause na ipinagsampa na reklamo laban sa nasambit ng mga pulis. Ninhuli kani aatubangon ka na nasambitan ng mga pulis ang manlain-lain na kaso kabali na grave misconduct, grave dishonesty, incompetence operation asin man conduct and becoming of a police officer. Basa dumada sa komisyoner na si Rafael Kalinisan na iyo ang vice chairperson kan executive director kan NAPOLCOM. Pupo na ninda ang formal na proseso kan pagdangog asin pag-iimbestiga laban man sa nasambit ng mga pulis na sangkot sa nasambit ng reklamo. Sa
Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta pa sa lado nasyonal, siniguro ni House Appropriation Committee Chair Mika Swansing may mga sinasabing mga namamanwaan na Liberal Party List Representative Laila de Lima na ada parte mismo kan Budget Amendment Review Subcommittee Barks asin man magsasagibo kan sarong busising pag-aadal tangani man maaraman kung sa eksaktong ibubugtak ang 255 billion pesos na pundo na nakatagama para man sa flood control project kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Ginibo ka nasambit ng kongresista ang pahayag sa isinagibong committee deliberation para man sa budget kan DPWH. Sa nasambit ng pagdangog, nagpahayag si Congressman de Lima kana sa iyang pagkatakot manungod man sa kabilugan na proseso kana pagbubugtakan kana pundo asin garo limitadong oras na itinatao para man sa pagpili kan mga partikular na mga programa asin proyekto na digdi mapapakinabangan gikan man sa pundong nakatagama para man sa flood control. Tinawan doon kani naan pangangaipo para man sa mas malinaw asin mas detalyadong pagpaplano. Bago pa man kay ni nagtaunan ni na pahayag ang presidente nin sarong Mino kana mga posibleng pagpipilian kung saan digdi pwedeng ilipat o i-relocate ang pundo na original na nakatagama para man sa mga proyekto kan flood control para sa masunod na taon. Sigun kay Chair Swansing, antes pa man nagibuhon ang plenary deliberation ang BEREC ang subuot magkakaigwa din meeting muna tangani man na busisiun asin digdi trataron ang gabos na mga rekomendasyon para man sa reallocation kan nasambit ng pundo. Sa iba pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal, nagtutubod si Senate President Vicente Soto III na mayo nin magiging delay sa pagpasa kan sa pagpasar kan 2026 National Budget Bill. Maski na ngani nagkaigwanin mga pagbabago sa liderato kan Kamara de Representantes basado mismo kay Senate President Soto. Ana Senado, ana matrabaho manin na husto tanganing masiguro na maipapasar ada prosopistong budget antes na matapos ang presenteng taon. Ini tangani man na matawanin bastanting panahon si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pag-adalan asin na mapirmahan na nasambit ng budget bill antes magpuon ang bagong taon. Dagdag pa ni kumpiyansa man na ang Senate leader na ang 2026 budget ana magiging malinig mayo nin bahid nin anuman na korupsyon. Sabi ni Soto, pagtatrabang tamagan ninda kan bagong speaker kan Kamara de Representantes na masiguro ang transparency sa pagbilog kan pagpasar kan budget sa masunod na taon. Sa iba pang mga nagbabagang mga barata sa BBS-FM Naga, pabor si Secretary Benz Dizon kan Department of Public Works and Highways o DPWH na pag-adalan asin digdi ripasuhon kan sa iyang ahensya and presenting sistema kan pagtabgama kan budget sa gabus ng mga distrito sa bilog na nasyon. Objeto ka din na masiguro na ang distribusyon kan pundo asin na patas na iniya sakop sa mga pangangaipo kan kada distrito asin tangani man na digdi matawanin aksyon an anuman na mga pagkukulang o dai pagkakapantay-pantay kan presenting sistema. Ginibo kan sekretaryo ang pahayag kasunod man kan mismo na mga pahayag asin man swistyon ni dating o ni Congressman Leandro Ligarda Libiste kana Batangas na nagpahayag kan sa iyang pagtubod na dapat gibuhon na equitable o pantay-pantay
ang alokasyon kan pundo sa pagultanan kan manlain-lain ng mga distrito. Pahayaga asin suwestyon ni Libisti, ang alokasyon kan pundo dapat ibase sa duwang panginot na pag-aadal ang populasyon kan kada lugar asin ang hiwas kan daga kaini. Sa iba pa nga nagbabagang mga barata pagitangunyan sa Ladwa National. Sa iba pa nga mga nagbabagang mga barata sa Ladwa National sa BBS FM Naga. Pabayaron in bilyon pesos ang mga tiwaling mga kontratista sa irarom kana kompetisyon o kana Competition Act, sabi man ni Aquino. Nag-apila si Senador Bam Aquino na gamiton kan Philippine Competition Act PCE tangani man magsampa ni magkakadigong kaso laban man sa mga kontratista na sangkot duman sa mga anomaliyang flood control project, partikular na sa paagi kan pinagapod na bid rigging cases bilang paagi para man magpasimbaga sinda asin mabawi ang bilyon-bilyon ka peso na nawaldas gikan sa kaban kan gobyerno sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee. Kasod ma ipinagpahayag ni Aquino na ang bid rigging ang may katapat na padusang gikan sa 100 milyones pesos sa gudnang 250 milyones pesos kada pagbalga sa irarom kan PCA. Ini matapos kumpirmahon ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon na nagkaigwa kan nasambit na mga illegal na mga gibo. Sigun pa man kay Dizon, posibleng mag-abot sa trilyones pesos ang napasiring sa mga ghost project asin substandard na mga proyekto dapit sa flood control project. Nanginabang ang nagkapirasa na mga opisyalis kan gobyerno, mga yaon sa parte kan DPWH, kontratista asin man nagkapirang congressman asin man senador. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakita sa lado nasyonal, nangapudan ngunyan si Senador Kiko Pangilinan sa mga nanunungdan na ahensya kan gobyerno na tulos magsampa kan pinagsasabing claims laban sa warranties asin performance bonds kan mga flood control project na dai nagatod nin tamang resulta urog na sa tao man kan matinding pagbaha na tuminama sa manlain-lain ng mga probinsya sa parte kan Pilipinas da ipasanama na naaluy sa iyang interpellation sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee. Mapadapit man sa maanomaliyang flood control project kan haputon ni Senador si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, mapadapit man sa estado kan performance bonds asin warranties kan mga substandard na mga proyekto sa presenteng pinag-iimbestigaran. Ini matapos man ipaaram ni Dizon na digdi na kapag puon na nin warranty claims laban sa nagkapirang mga kontratista na sangkot sa maanumaliyang proyekto asin ang kabilugan na kantidad kan warranties asin performance bonds pwedeng mag-abot gikan sa sinasabing 10 bilyones pesos sagkod ng 100 bilyones pesos. Magigirumduman inot nang nangapudan si Pangilinan na ipasunod ang warranties penalties asin surety bonds na kung sain kadaklan may bisa sa kudang 5 taon laban sa mga kontratistang sangkot sa flood control project. Sa iba pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal, inako asin na huminagadaanin proteksyon
sa parte mismo kan Senado ang duwang personalidad na sangkot sa issue kan maanumaliyang flood control project. Si Sally Santos na may sadiri asin manager kan Sims Construction Trading ana nagpetisyon para man sa physical protection mantang si dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez man nag-apila para sa legislative immunity sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee. Pinagpaliwanag ni Senate President Vicente Tito Soto III na pwedeng pagtawan kan committee ana legislative immunity ana mga resource person tanganing daysinda magkaigwanin na peligro sa padagos na pag-iimbestigar asin pagdul nin impormasyon. Subot ano man na pahayag na iluluwas ninda sa pagdangog anday pwedeng gamiton laban sa sainda sa korte alagad karibay kani ang obligasyon ninda magsabi kan bilog na katotohanan. Pinaglinaw ni Soto na ang pagdulin immunity ang bakong automatic nag-ahali ka na pananagutan kani kung may kasong perjury. Mantang inapot man ni Senadora Rodante Marcolita, si Hernandez Cuntano taday siya naghagad nin legislative immunity kan mag-atubang ini sa party mismo kana Kongreso. Ang simbag ni Hernandez ngunyan lang kaya subot niya na araman na may arog karing mga proteksyon para man sa pag-atubang bilang resource person. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa sa lado national, isa sa publiko kan Department of Public Works and Highways o DPWH ang initial na resulta kan sa indang investigasyon kasumpay kan mga questionabling flood control projects sa laog kada saro sa duwang simana basado man kay Secretary Benz Dizon. Kasabay kani ipinagapaluwas man ang distan kan mga GOES asin substandard project sa parte mismo kan Pilipinas pati naman ang mga opisyalis kan ahinsya na sangkot sa nasambit ng kontrobersiya, kickback asin man korupsyon. Kinumpirmar ni Dizon na nakaresibi na siya ni naabuton sa sanggatos na report kasumpay kan sinasabing GOES asin very substandard project sa laog lang kan duwang simana. Tulos man niya ining pinag-inspeksyon asin nakipagtabangan sinda sa Independent Commission for Infrastructure para man sa KIS build-up. Mga tugangan mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirundong. Sa bareta kita ngunyan sa lado lokal, matrayon pong naisagibo kan Bicol Medical Center transplantation o transplantation and organ procurement services BMC TAPS ana retrieval ng kana baga asin batu sa sarong disease multi-organ donor ana pinakainot sa parte mismo kana Bicol basado sa BMC TAPS patunay ana matrayumpo na retrieval na padagos na nag-aasinso asin man ana healthcare serbisyo medikal sa parte mismo kana Region 5, partikular na sa Bicol Medical Center. Nagpasalamat sinda sa pamilya kan organ donor na sa indang pigtugutan tanganing maisagibo ang retrieval operation. Ang multi-organ donor ang 33 anyos na lalaki may agum asin pigdeklarang branded ninuli man kan komplikasyon cerebrovascular accident na kung saan intracranial hemorrhages asin man nagsairarom kan pinagaapod na craniotomy kanda taon na 2010 naging matrayumpo ini sa tabang man kanda nagkapirang retrieving teams kana BMC TAPS
Lung Center of the Philippines asin kan National Kidney and Transplant Institute Human Organ Preservation Effort. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal nagsagibo ang Naga City Police Office sa liderato ni Police Colonel Gilbert Pariñas sa officer in charge kaibanan ana mga representantes kan Philippine Coast Guard kana pag-inspeksyon sa parte mismo kan Danlugan sa barangay kan Dinaga, Naga City tanganing masiguro ang mga inilatag na pagpipreparar o paghahanda pag-abot man kan seguridad asin kaligtasan para sa gigibuhon na pluvial sa maabot na aldaw kan Sabado o Saga an proactive measure na niya parte mismo kan pinakusog na safety asin man security operation na ipinagpapasunod kasumpay man kan piyesta. Iyan tangani man masiguro na maray anda asin man matuninong anda selebrasyon kan kapiestahan digdi sa laog kan na siyudad Canaga kung sain ang pinakamayor na event gigibuhon sa aga sa paagi kan sakay. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal, babaeng negosyante arestado duman sa Libmanan Camarines Sur ninhuli man kanda 8 counts kan pagbalga kan bonching chiklo na aresto kana mga autoridad sa bisa kan sarong warrant of arrest para sa patong-patong na pagbalga kan na Batas Pambansa 2022 o ang pinagapod na bouncing chick law ana sarong babaeng negosyante bandang alas 5 nin pagkahapon kana sudma. Iyan nangyari sa barangay kan Bagong Bayan duman sa Banwan kan Libmanan Camarines Sur. Sa report kan Camarines Sur Police Provincial Office CSPPO nadakop ang tracker team gikan sa parte kan Libmanan PNP si alias Manay 38 anyos residentes kan Libmanan Camarines Sur. Iyan sa paagi kan bisa kan mandamiento de arresto na pinagpaluwas kan MTCC Branch 1 Naga City na may pitsang September 9, 2025 ninuli man ka na 8 counts nin pagbalga ka na bouncing chiklo nasa 5,000 kada saro nin kaso ang pinagrekomenda na piyansa laban sa nasambit ng suspek yaon ngunyan sa kustodiya kan Libmanan PNP para man sa magkakadigong disposisyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado lokal, barangay Kagawad duman sa Banwan Kanabuak Camarines Sur nadakop kan Philippine National Police o PNP ninuliman kan pagbalga sa anti-cybercrime law. Dinakop kan mga autoridad ang sarong barangay Kagawad na naatubang sa kasong pagbalga sa anti-cybercrime law bandang alas 3:15 pagkapon kasudma. Sa report na nakaabot sa parte mismo kan PNP Provincial Office kan Camarines Sur nadakop kan tracker team kan Buwa PNP katabang ang Regional Anti-Crime o Cybercrime Unit number 5 si alias Wad 34 anyos asin residentes kan Banwaan kan Nabuak Camarines Sur nadakop ang suspek sa bisa kan warrant of arrest na pinagpaluwas kan RTC Branch 36 duman sa parte kan siyudad kan Iriga Pizza 15 kan September 2025 ninhuli kan 2 kasong pagbalga sa RA o Republic Act 10175 o ang pinagapod na Cybercrime Prevention Act of 2012. Nasa 10,000 pesos ang pigrekomendang piyansa sa nasambit ng suspek sa kada saro sa iyang kaso na kinakatubang. Sa presente nasa kustodiya siya kan PNP duman sa Banwaan kan Nabuak Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado lokal,
Sa iba pa nga detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, nagsagibo ang Naga City Police nagsagibo ang Naga City Price Coordinating Council NCPCC asin man ang Department of Trade and Industry o DTI digdi sa laog kana probinsya nin Camarines Sur kana price and supply monitoring sa manlaylay ng mga produkto kasumpay man kana selebrasyon kan piyesta digdi sa laog kan siyudad Canaga o beto kada sambit na nga aktibidad o pag-inspeksyon sa mga produkto masiguro na nasusunod ang suggested retail price SRPs sa parte kana igwa nga nakadisplay na mga price tags sa mga produkto asin na ini in relation sa parte mismo kan upcoming na piyesta digdi sa laog kan na siyudad kan na Naga nanotaran kan na DTI digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur na mantinido pa man giraray ang presyo kan mga mayor na produkto na nakadisplay sa parte mismo kan mga tindahan digdi sa laog kan Naga asin padago sa pagsunod kan suggested retail price. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga bareta pakitangunyan sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kana mga bareta sa lado lokal padagos ngunyan na ginigibo ka na mga miyembros ka na Philippine National Police na paglatag kan sa indang mga tauhan sa madlaylain ng mga lugar digdi sa laog kan na siyudad Canaga. Amay pa ngunya na pagkaaga inilatag na kan mga miyembros kan na PNP Naga sa indang organic policemen kaibanan ang mga augmentation force sa mga lain-lain ng mga estratehikong mga lugar sa siyudad, partikular na mismo sa pupuunan kan gigibuhon na military street parade competition ngunya na pagkaaga anda poon ka na sambit na nga parada gigibuhon dyan sa may party mismo kanda Panganiban Drive sa laog ka na siyudad sa atubangan kan sarong kapilya kana sarong siktanin na reliyon and mga makumpit na mga estudyante na mabali sa military parade gikan sa manlaylain ng mga eskwelahan pribado asin pampubliko digdi sa Kabikulan pinaglalauman na madurar sagkod ng banggi anasambit ng alabao na parada na ginigibo digdi sa laog kan siyudad Canaga. Formal ng pinagpunan ana parada ngunya na aldaw kung sa indigdi and grandstand na gagamiton yaon dyan mismo sa may parte kan 15 Martires kan siyudad Canaga. Dinuli tadai na iabot ang proyekto na bagong stage dyan sa parte kan Plaza Quezon na pagaba sa parte kan panahon ni Mayor Nelson Ligacion. Ninulit gustong baguhon ang stage dyan sa parte mismo kana Plaza Quezon. Ang Plaza Quezon iyo ang taon-taon ginigibuhan kan Grand Parade kan Military Parade digdi sa laog Canaga pag minaabot ang piyesta. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, marayan dalagan kan Bishop Francisco Gainza Trade Fair na ngunyan pig sasabing pig padrinuan kan DTI. Yan basado man sa assessment na pinagibo kan DTI Naga sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Sigun ki DTI Provincial Director J. Ablan kan Camarines Sur nag-abot sa 265 o 67 na mga exhibitors o mga micro, small and medium enterprise ali sa manlain-lain na probinsya kanda Pilipinas, arog kanda Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Cebu, asin man sa parte mismo kanda probinsya kanda Bicol Region. Mga nag-display kanda sa indang mga produkto nagikan sa sinasabing ginigibo
sa mga lugar digdi sa laog kan na syudad kan na Naga, partikular na sa Sarunga Mall. Uyan mga pahayag ni Direktor G. Ablan kan DTI Camarines Sur. Well, actually, nagpuon kita kang Webes, September 11, 2025. And ang nagparticipar po, nasa 267 na mga exhibitors or micro, small, and medium enterprises. And bako lang po yan, digdi sa Kabikolan. Igwa kita from the outside. Igwa kita from Rizal, igwa kita from Bulacan, igwa kita from Nueva Ecija, igwa kita from Cebu, and of course, igwa kita sa Rizal, igwa kita sa NCR. So, medyo naglalakop talaga ang nagkakaibang interest. Digdi po sa Bishop Francisco sa Trade Fair. In fact, natatandaan ko kayan, nagtuon lang kita kayan, ito lang na participation, big exclusive na lang digdi sa Bicol. Sa mga MSMEs lang na within Bicol. Kaya lang, kadakol kayang pahiwatig din interest na mag-join digdi sa Bishop ngayon sa Trade Fair. Kaya po binukahan ta. Artikan mga pahayag ni Director G. Ablan kan DTI Camarines Sur. Ang Bishop Francisco Gainza nagpuon kan aldaw kan Webes petsa 11 kan September asin matapos sa petsa 22 kan September 2025 sa sales monitoring na pinagibo kan na DTI Naga sa laog sanan ni na 4 na aldaw inabot na ni na 6 milyones pesos araw-aldaw na average an sales nagaabot man sa 1.8 million abot 2 million pesos an nakukuha na benta araw-aldaw. Uli ka na halangkaw na sales nagpapailing na dakul ang naga-aapareser ka na nasambit ng mga produkto. Kana nakalis na taon ang total na ganansya kan Bishop Francisco Gainza Trade Fair inabot sa nanin 18 milyones pesos sa laog nin dusing aldaw. An average kan kada aldaw o minabot sa 1.6 milyones pesos. Ini nalampasan na ngunya na taon na ninhulit na nag-average na nin 1.8 abot man na 2 million pesos an kada aldaw. Base man sa monitoring kan DTI uro aldaw na pinagigibuninda sa nasambit ng trade fair. Uya si Direktor G. Ablan kan DTI Camarines Sur. I-update ko lang na magayon talagang grabe ang taong nagbidigdi, nagdudulok. In fact, so sales monitoring ni just for the last 4 days, siguro mag-abot ng 6 million. Halos siguro nag-a-average kaming between 1.8 to 2 million a day ang sales na kumbaga naglalaog sa Samoya. Kasi daily, i-collect mo ang mga sales kasi part yan ng documentation. One of the success measures kayan sa sarong activity, pag dako lang sales, gusto sabihin dako lang nag-shop, dako lang naka-appreciate ang mga produkto. Artikan mga pahayag ni Direktor G. Ablan kan DTI Camarines Sur. Sa Bareta kitang unyanda sa luwas ka nasyon o Bareta International, ipinagpahig ni Lebanese Prime Minister Nawat Salam na mayo nin interis an Israel sa ceasefire. Sinabi kaniya na puon pa kay Dua na nakaaging taon na kung sain na digdi na nanakot asin agresibo ang Israel sa gabus sa nasambit ng ceasefire agreement. Nangapudan manini sa mga nasyon na i-pressure ang Israel para man digdi maggibunin mga paagi asin magtubod sa nasambit ng kasunduan in ceasefire. Siring man,
sinabi na dapat na mag-ali na ang Israel duman sa Lebanese areas nasa inda pa man na sinakop asin kinakaipuan na digdi palibriyo na ang mga presonero kani o bihag an France asin man Estados Unidos gibunin paagi asin iyo ang nanginot na mag-sponsor sa nasambit ng kasunduan na magkaigwanin na ceasefire sa pagultanan kan mga Lebanese asin man Israel. Sa satuyang barata ngunyad, barata kita sa kinabanin karawat o barata sa sports. Sa satuyag barata sa kinabanin na karawat, natapos na ang kampanya kana Alas Pilipinas sa FIVB Volleyball Men's World Championship. Ini matapos na daisinda nakapurma sa nasyon ka na Iran na daog ang Pilipinas sa score na 21-25, 25-21, 17-25, 25-23, 22-20 sa ginibo na kawat kan sa indang kalaban na nasyon kan Iran dumand sa parte mismo kan Mall of Asia Arena. Pinagkukonsidera na sarong kawat o pinagkukonsidera na ana kawat na ini iyoan may pinakadakulang attendance gikan kan pagpuon kana sambit ng torneo. Gikan sa pagpuon naging matindi na ang reribayanin puntos kan duwang grupo alagad solamente dinaog ang Pilipinas ang Iran iyo ang nakalusot asin iyo ang nanggana sa tao kan kadakul-dakul nariribayanin na puntos kan nasyon kan Iran asin manda nasyon kan na Pilipinas digdi nakaguno nin pagkadakul-dakul na suporta ang Pilipinas favorably sa parte mismo kan nasyon kan Japan, South Korea, Qatar asin man China. Maski ngani daog ang alas Pilipinas ini ang pinag-umaw paman giraray ang alas Coach Angelino Frigoni ana sa iyang mga para kawat ninhuli man ka na magayon na kawat na ipinamati ninda urog na sa parte ka na kasaysayan kan volleyball kan daugon ninda ang nasyon kan Egypt. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta iyaw dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sendong para bareta si Jonel Cuba mabalus kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:04. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang liwata, marahin na aga po sa Indogabos. Ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita kan mga barata sa lado lokal. Mga grupo kan na transportasyon da digdi sa parte kan na Bicol Region da maiba o mapartisipar sa gigibo na mahiwas na transport strike o National Transport Strike. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Gobernadora Elry Villapuerte ipinagapaliwanag kung saan mapapaduman ang uutangon na 3.5 billion pesos kana gobyerno probinsyal kana Camarines Sur. Gobernadora Elry Villapuerte kana probinsya kana Camarines Sur nakakuan na naman nin award. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sa satuya nga pamayukan na mga barata pa sa lado lokal, daina nagagamit ang bagong drainage
o dahil nagamit ang bagong drainage na pinagapatindog sa parte kan na balatas kan magkaigwa ni na pagbagunas ni na makusog na uran baha man giraray. Headlines ng mga bareta, ang mga detalyes at tiyan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, maray na aga ko po si Jonel Cuba. Sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, padagos ang gidgibong serbisyo kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi mari Gobernadora El Rey Villafuerte sa pagatudnin tabang sa mga may kamatian digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Ini tangani mada na matawanin asistensya ana mga ini asin maeksamin an sa indang mga salud an Kapuerte Health Care on the go medical mission duman sa Capitol Complex sa Pilik Camarines Sur pinagagibo padagos ang pagaduhol nin libreng di kalidad na serbisyo sa pagkakaigwa kan pag-examine kan salud kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Iyan tanganing maaraman kung ano ang kamugtakan kana sa indang mga salud. Yaon man ang libreng bulong medical check-up asin man laboratories sa liderato niya ni Gobernadora El Rey Villafuerte kana probinsya kan Camarines Sur. Mas lalo na pinagpapahiwas ang mga programa sa parte kan salud kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur sa lalong tanganing digdima pangatamanan asin magdanay na makusog asin man maray an sa indang mga salud o pagbuhay. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa pula sa parte mismo kan CCTV camera anda paglaog kan sarong akyat bahay dumanda sa sarong water refilling station digdi sa laog kan na syudad kan na Naga dai nakasalbar sa parte mismo kan kuha kan CCTV camera ang paglaog asin panhabon kan sarong lalaki sa water refilling station kan sudma sa parte mismo kan banwaan ka na Bula Camarines Sur na kung sain digdi nakuha ana kan suspek ana sarong 40,000 pesos na kas na yaon nakabugta ka sa parte mismo kan lamisa sa parte kan nasambit ng water refilling station. Ana suspek luway-luway na pinagabukasan na ana bintana kana nasambit ng establishmento asin na dagos ng suminakat. Pag-abot sa laog mismo kan establishmento pigpuunan na kaning but-buton ang mga gamit sa nasambit ng lugar. Nahaloy ni sa pagmaniobra nabukasan ana lamisa kanda nasambit ng establishmento kung sain yaon duman na bumugta ka ana kwarta na nagkakantidad 40,000 pesos tulos na nagdulaga ang suspect matapos na makuha ana sinambit ng kantidad
alagad ninuli kan kuakan CCTV na bisto anasambit ng suspek. Tulos nagresponde ang mga miyembros kan Philippine National Police duman sa banwaan kan Bula, Camarines Sur, asin tulos man na nadakop kasudma man sana ang nasambit ng sospetsado. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ngunyan kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, nagpahayag ang Bicol Intercity Transport Cooperative BIT Cooperative na daisinda mapartisipara sa anuman na mga gigibuhon na lakdang o kilos sa protesta kan grupo kan nasambit na nga transport group kung sa ina ini ana pinagapunan kan sudma asin matapos sa pitsa 29 sering man ang iba pang mga transport strike nagigibon digdi sa parte kan Bicol region. Tinawandoon ka na sambit ng grupo na sinda nagkaurulay na digdi sa laog ka na Bicol asin na probinsya ka na Camarines Sur na daisinda maiba sa anuman na aksyon parte mismo kan kilos sa protesta o tigil pasada. Ini ang pahayag asin na pangapuda ni Jumil M. Muhar, ang chairman kan na Bicol Intercity Transport Cooperative BITCOOP sa gabus na sa indang miyembro. Iyang kasabay man kan pagsiguro na daisinda masuporta sa anuman na transport strike na makakaapekto sa serbisyo publiko. Nagpasalamat man si Muhar sa gabus na mga tsuper asin operator para sa mayong sawang pagtaunin na serbisyo sering man sa mga paralunad na padagos na nagtitiwala sa serbisyo kan BIT Cooperative. O yan parte ka na mga pahayag na yan ni Jumel Muhar sa iyang pagkumpirmar na daisinda maiba sa anong rally. Sa ating pong mga kasama, sa ating mga drivers, sa ating mga operators at mga kanib po sa PITCO, sana po maging mapagpasensya po tayo sa panahong ito. Nakikita po natin po kunti ang inaatid nating pasayro. Ngayon po man, hindi po kami sumusuporta sa ganun at nagpapasalamat po kami sa aming mga kanib, sa mga drivers at operators na patuloy pong nagsiservisyo sa ating kalsada. Sa ating pong mga mananakay, utang na loob po namin sa inyo na patuloy po kayong gumagamit ng pampublikong transportasyon at huwag po niyong kakalimutan, nariyan po kami sa inyong bibigay sa inyo ng serbisyo. Meron man po silang in-announce na transport strike o wala. Partiyan kan mga pahayag ni Jumel Muhar, ang chairman kan Bicol Intercity Transport Cooperative BITCOOP na nagpahayag na daisinda maiba sa anuman na ginigibong nationwide transport strike duman sa parte mismo kana mga transport sector sa Metro Manila. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, kinumpirmar ngunyan kan Philippine National Police o PNP duman sa parte kan San Fernando, Camarines Sur ang sudod-sudod na kaso nin harabunan sa indang banwaan. Alagad idua mandasindani na suspek na nagkakadarakop asin na nasampa naman ni magkakadigong kaso ka nagtalikod na aldaw kan Martes. Alagad daiman daan na papabayaan kan PNP duman sa banwaan kan San Fernando, Camarines Sur ang nasambit na mga kaso sa paagi ka na pagpapatrolya maski na nga ni matanga nanin pagkabanggi. Iyan basado man ki Police Captain Banaag na sangunyan
mismo kaibahan na sa pagpapatrolya kan na grupo kan na PNP personnel duman sa banwaan kan na San Fernando, Camarines Sur katabang ana nagkapira nga mga stakeholder asin man na Barangay Tanod. Iyan tanganing siguradoon sana na dai makaka-operar ang mga kawatan sa laog mismo kanasambit ng banwaan. Uyan pahayag ni Police Captain na Banaag kan San Fernando PNP. Igatang ko yan may tulo po si Kuya si Ngunya nag-aapa. Si Kuya po si Urida nakukta. Bali po kay gani grabe ang ko ta. Usually baga sa Ngunyan kada ko tig-isip ta may mga kagibo kayan pag may mga panlalaog. Mga lalaki asa man yan po may mga ginagamit na din sindang babae. Kasi last nga ni incident mismong si may kagibo. Kaulay na mismo kan si biktima sa tubangan da alas 3 ng magaw dali pa siguro ulay da dahil niya araw na may labot na pala si ba tapos nailing na pabitbit may sako dahil niya inaakala na may ito may kagita. Na nabistahan ako to, sinampahan ka na rin yung kaso. Artikan mga pahayag ni Police Captain na Banaag ngunya na nabulan na asin na kana nakalis na bulan kan Agosto kinumpirmar kanin na igwanin na 4 na kaso nin harabunan ang na-record sa partikan na PNP sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Alagad siguna sa nasambit ng Chief of Police digdi ang nagkapira nga mga suspek nagkadarakop na ninda. Sabi pa man ka na pulis ang mga suspek ada sa inda naman na piga tawanan asin digdi pigkasuhan. Sinabi pa man ka na Chief of Police na piga hahanap pa man ninda ang nagkapira nga mga kalalakihan na iyo ang nagagamit naman nina mga babae sa pag-operate kan panabon dyan sa party mismo kan banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Uya pa ang payag ni Police Captain na Banaag. Bali po may mga nangyaring rabunan, alagad po ang nakakaingani kan nakaaking kasuma busy pa kami kasi iba po man kitang kadara ko may sinampahan kitang kaso din iba naman pong piniprepare pa kitang kaso na nabistado pa po si may magkakredito. Bali ini yung mga nagdarayo lalo na po pag kami na sabi nga ni kaya nagpipiesta dakol mga nagpuruli kaya yung man yung mga abang-abang katay ni akala siguro ng mga busy na ngayon mga tao kaya sinasamantala man ninda alagad kita, hindi mo kita nagpapabaya. Pagpapatuloy na, mata nga ako nga rin, nag-iiba na ako pagbabanggi. Dapat artikel nga pahayag pa ni Police Captain na Banaag kan PNP San Fernando, Camarines Sur. Adaklan kan mga suspek sa panabo na nag-ooperar dyan sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Anda sinasabing mga dayo sa naman sa sendang lugar. Ini matapos na madakop ninda ang pirang mga suspek sa huring insidente ni na panabo na dyan sa parte mismo kanda Banwaan kanda San Fernando, Camarines Sur. Puon kan madakop ang ibang mga suspek kan nagtalikod na aldaw kan Lunes asin kan ini kasuwa na kan mga autoridad mayo naman daanin report na nakaakaabot sa sindang hipatura na insidente o naging biktima nin panahabon sa Banwaan kan San Fernando. Uya pa si Police Captain na Banaag. Nakaging po usually po mga dayo po. Sa Ngunyan po, may naman po kitang report na pagkatapos na po itong dakang mga nakaagitan daw. Pero marami po kita, lalo na mga alanganin na oras, talagang grabe bantayado din po. Kaya ng barangay, tabang-tabang. Pati volunteers po, may mga kaibanan kitang volunteers, video, na nagtatabang man kang pasior din. Kasi para madako pa, mga nagdadarayon din yung sabi kami kasi pong pagkasabi.
Arti pa kan mga payag di Police Captain na Banaag kan Banwan kan San Fernando, Camarines Sur. Daiya nagagamit ang bagong drainage na pinagapatindog sa parte kan Siyudad Canaga, partikular na sa may lugar kan Balatas sa Zona 4, sa lugar kan Habitat asin man Gawad Kalinga, kanda pagkakaigwanin na makusog na pagbagunas kan oran kan nakalis na aldaw asin na ini inabot pa tuhod pa man giraray si baha sa nasambit ng lugar. Nagngangalas kunyan si Barangay Captain Dihita ulit na baha sa nasambit ng lugar, apisar na igwananin bagong drainage na pinagpatindog sa kantidad na 300 milyones pesos. Hali man yan kisaldi ko kan ako Bukol isti ako Bicol. Ngalas si Kapitan huli tamayo nin na tubig sa drainage, alagad baha lugod sa Habitat asin man Gawad Kalinga na dati daiman pinagbabaha. Uya si Barangay Captain Dihita kan Barangay Balatas, Naga City. Yun po, kasugma baga po, Sir Joel, medyo si Oranta talagang medyo maghapon. Talagang dyan po sa Partikan GK, Habitat and Gawad Kalinga, medyo na-alarma kita first time na nagba hanggang tuhod po, si tubig po dyan. Siguro po si Coast kang volume kang tubig na hali sa uma, and siguro si drainage, sarok pa sa pit-inspect na po ang daw. Doon malinig man po naman sa kalabaan po ang Balatas Road. So baga pong road widening baga po dyan na tinampo na ngayon po ongoing po ang patabaho. Pigburong kalanta po si mga manhon po naman. Okay man po siya, mayong gaanong tubig. Kaso naman si pig-abay po itong bagong drainage po na yun na po ni sige po kani yung road widening. Medyo sa paghiling po na kay puan clearingon halion si mga dapat halion di si mga tukod po si mga tukod sa paggibo ang mga apod kayan si mga pagbuhos baga po tinutukodan yan kay puan halion ito ta siguro ito sa coast kang pagbabarakang pan po ang tubig na din nakatultod ng pulos po. Kaya artikan mga payag ni Barangay Captain na Dihita kan Barangay kan Balatas, Naga City. Yan tanto sa rupa sa ikinakangalas ni Barangay Captain Dihita kan Barangay Balatas, iyon ako na kasuarinda nagkaigwalugod nin drainage sa may lugar kan Naga City Science High School, sa kaman nagkaigwalugod nin baha anasambit ng eskwelahan asin na tinampo maging si mga bihikulo o motorista na nagaagi sa nasambit ng lugar na dipisilan mag-agi uli naman ta digdiya pati sa tinampo ba naman si lugar. Kung kasuarin da igwaning ginibong bagong drainage sa kaman nagkaigwaning problema sa baha dyan sa lugar kan Naga City Science High School sa kasatinampo asinda ini sa akupaman giraray kan Barangay kan Balatas. Uya si Barangay Captain na Dihita kan Balatas. Lalong-lalo po dyan sa may City Science High School po, kasugma. Talagang si tubig man po dyan. Grabe man po si tubig dyan. Talagang si mga nag-aaraling auto, doon nga nagkagawa ng traffic talagang nagpa po dyan. Pero nangangalas po ako may akong drainage dyan. Ano ang nangyari si tubig na i-stack po sa tao kantinan po. Siguro sarap man dapat sa taon po attention po yan. Artikan mga pahayag ni Barangay Captain Dihita. Sa iba pang detalles kan mga barata nangapudan man ngunyan si Barangay Captain Dihita aparte mismo kan opisina kan DPWH 3rd Engineering District asin sa LGU digdi sa laog kan Siyudad Canaga na dapat tawanan na solusyon na anasambit ng bagay para dain na subuot na mautropa anasambit ng baha bako lang sa parte mismo kan Balatas kundi sa iba pang barangay na haros parehas man ang problemang sinasapo sa Barangay kan Balatas, Naga City.
Uya si payag pa ni Barangay Captain na dihitakan balatas. Iyo po. Saro na po yan. Pero sa ngayon po, kahit po na tawan ng solusyon para data na halato na hindi rin na mangyari na magkaiba pa po ang arugan na pagbaba po. Hindi po. Bako lang po sa barangay ko, kundi po aram ko man po sa ibang barangay. Siring man po ang namamatian sa kuyang barangay. Lalong-lalo na po ang PK. Ilingon mo. Artiyan kan mga payag ni Barangay Kapitan dihita ka na barangay ka na balatas digdi sa laog ka na syudad ka na Naga. Sa iba pa nga detalyes kunyan ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa ladua lokal. Tinawan doon asin na pinagalinaw ni Gobernadora El Rey Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur kung taano ta kinakaipuan na magutang kan probinsya ng Camarines Sur ni naabuton sa 3.5 bilyones pesos. Sabi ni Gobernadora El Rey Villafuerte, gagamiton ini para sa manlain-lain na mga proyekto digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur, arog na sanakan health, education, Uptown City Project. Ana gabus na niya nangangaipo ni na pundo tangani mana na maipustro na padagos na serbisyo sa mga namamanwaan digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur asin man ana ikakaasenso ka na probinsya. Nainot kayan pinagpahayag naman ni Bukal Warren Sr. kanda probinsya ni na Camarines Sur na iyo na chairman kan Committee on Finance and Appropriation na dakula na tabang sa parte mismo kan na probinsya ang uutangon na 3.5 bilyones pesos. Asin ini igwaning kakayahan ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na mabayadan ang nasambit na nga kantidad. Sinabi man ni Gobernadora El Rey Villafuerte kan na probinsya kan na Camarines Sur na ana mga proyektong ini dakula ang maitatabang sa pag-asenso kan na komunidad asin man kan probinsya urog na sa mga pangangaipo kan mga namamanwaan lalong-lalo na sa serbisyo sa salud, edukasyon asin na iba pa. Uyan parte kan mga pahayag na yan ni Gobernador El Rey Villafuerte kan na Camarines Sur. Sabi ng ating Pangulo sa SONA na umpisa raw this year magiging zero balance billing na ang mga ospital. Mahigit 6 na taon na ginagawa ng CABSUR yan. Pumunta ka sa ospital, walang binabayaran. Hindi lang walang binabayaran, may doktor pa. Hindi lang sa ospital, pa-x-ray ka, mobile van, 3.5 yun, libre. Ultrasound, may bayad yan. CT scan, may bayad sa iba. Sa CABSUR, libre ang ultrasound, CT scan, laboratory, dental, eye check-up, mammogram. Pagkatapos naman, may libre pang gamot. So, sana ibalita naman yan kasi habang ang national government, sinasabi nila na mag-uumpisa na sila, nag-uumpisa pa lang sila, matagal na po natin ginagawa. So yan, isang gagawin natin, health, sa loan, no? Then pangalawa, gagawa tayo ng mas marami pang community college. May mga tulay, kalsada tayong gagawin sa mga area na nangangailangan. Gagawa tayo ng mga tourism program dahil pag may turismo, may hanap buhay, may oportunidad. So may health, may infrastructure, may education, may tourism. Abangan na lang, alam nyo, nung pag-upo ko ng 2004, umutang kami ng 2005. I think mga almost 2 billion. Ganon din ang sinabi, yung komentarista pa nga dyan, bakit raw ako gumagawa ng CWC na marami naman raw lake. May lake ba to raw? May Lake Buhi. Bakit naman raw hindi ko ilagay ito yung CWC? Ano nangyari? CWC nakilala sa buong mundo. 2008, number 1 tourist nation, 2010. Ngayon wala na na-realize nila na napakaganda project. Nung umutang po ako noon, gumawa po tayo ng call center na ngayon may 3,000 na ang empleyado. So ganon, inutang natin yan almost 20 years ago. 20 years after, 3.5 billion, kulang yan. Kulang pa nga. Dapat na 10 billion eh. Ang ginagawa lang po natin, ina-advance natin yung development. Kasi kung mag-aantay tayo na 10 years, yung cost of development, mahal na. Kagaya ng call center, ginuwas ko 100 milyon nun. Sabi, ang mahal naman.
Pero ang kita niyan, 4 million a month. Nabawi namin in 2.5 years. Gawa-gawa tayo ng bagong syudad. Camsur Uptown. Ayaw ba niyo magkaroon ng bagong syudad na may hospital, may terminal, may call center, may hotel? Kailangan yan, utangin natin yan. Dahil kung dati, ginawa ko yung CWC, nakakilala tayo sa buong mundo, at tayo nyo, pag nabuksan yung Camsur Uptown, hindi lang tayo makikilala sa buong mundo. Sisikat pa tayo at asahan nyo, yung mga nagbabash dyan, sila una magpapapicture dyan. Kaartiyan kan mga pahayag ni Governor Elry Villafuerte kana probinsya kan Camarines Sur mapadapit man sa uutangon na 3.5 billion pesos kung sa ini mapapadalagan sa programang health, education, asin man na uptown city project asin kadakol pang mga proyekto sa lado kan infrastruktura ang nakatalaan na pabulusan kan pundo kanasambit ng 3.5 billion pesos. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, si Gobernador Luis R. Villafuerte kana probinsya kan Camarines Sur nanumrahan bilang outstanding public servant kan RPMD tinawanin onra kan RP Mission and Development Foundation Incorporated RPMD si Gobernador Luis Raymond F. Villafuerte bilang saru sa mga naga-resibi kan Outstanding Public Servant Award sarong presteryosong pag-rekonoser kan sa iyang sinseridad maging an bilog na provincial government kan probinsya kan Camarines Sur sa makabago asin man epektibong liderato sa laog kan probinsya kan Camarines Sur an maray na serbisyo asin maray na mga programa maray na liderato kani sa laog kan probinsya kan Camarines Sur iyuan pinagbasihan kanasambit ng award sa irarom kana sa iyang liderato padagos an asenso kana probinsya ning Camarines Sur sa lado kana infrastructure, salud, edukasyon, digital innovation, community college, hospital, vocational skills training center, asin kabuhayan o livelihood. Kaiba kani ana sa iyang pag-inganyar nin mga kapitalista mag-negosyo sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Ana sa iyang mga programa minasentro sa pagpapauswag kan kalidad kan pagbuhay sa bilog na probinsya. Anasambit ng pagtaunin na recognition itinatao sa mga opisyalis kan gobyerno na nagpapailing nin tunay na malasakit, dedikasyon asin may integridad sa pagpapaasenso kan sarong lugar arong kan probinsya kan Camarines Sur saro sa mga panginutan kan sa iyang outstanding public servant awardee na si Gobernador Elry Villafuerte iyo ana mapalangkaw an ekonomiya kan probinsya ning Camarines Sur asin mapabali bilang nanginginot na probinsya sa intirong Pilipinas. An award na ini sarong patunay kan sa iyang epektibong liderato asin pamamahala sa iyang mga ginigibong mga programa sa laog kan probinsya ning Camarines Sur sarong patunay nin tiwala asin suporta kan mga namamanwaan sa iyang liderato. Kaya digdi ana nasambit ng award itinao mismo sa iya kana grupo kana RP Mission and Development Foundation Incorporated sa Bicol Region asin sa parte kan Southern Luzon. Si Villafuerte na ang nakakuha kan nasambit ng award. Iyan mga tugangan katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyo mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba Mabalus kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado.